You have to work smart. Huhugasan lang natin tong spinach. So, intayin lang natin na mag-wilt. Malustay na. Parang taga Davao. It's a traditional dark bread made from rye and is considered to be may point nga naman kapag nagtanim ka ng sipag at tiyaga. Medyo bumubuti na po ang aking kalagayan. Napakalalim ko na mag-Tagalog since nagpunta ako dito. So the current time is... So I've just finished my work. So again, I work from home today because I'm still feeling sick a little bit, but I am recovering. My hypothesis is that I got the virus or this cold virus from our office. So we had our meeting last Friday, and 8 people attended the meeting, and out of these 8 people, 5 of us got a virus. So 5 of us got sick. So it must be circulating somewhere in the company. So dahil we are still recovering, naging kambing po tayo pagdating dito. I'm cooking boiled cabbage, just blanch broccoli, and magbablanch pa rin tayo ng spinach, and meron tayong avocados for our vitamin E, and ginger para sa ating ginger tea. So I'm going to make about a liter of ginger tea from this. So yeah, I bought something that will support my immune system, like this bananas and a kilogram of white onion. Dahil hindi ako marunong magluto, I'll just boil everything and kind of make a salad out of that. Alright, so this is how I do it. Ita-transfer ko lang po without draining it. You have to work smart, not work hard. Ayoko mag-drain ulit ng tubig para sa the same process. I mean, it's just the same vegetables. They will all go to my stomach anyway. Huhugasan lang natin tong spinach quickly para hindi matanggal yung mga nutrients niya. Kumain kayo ng healthy. Your food is actually your medicine. Hindi mo na kailangan ng mga gamot kasi yung food na mismo yung magpapagaling sa'yo. Iboboil lang ulit natin ito for like 30 seconds. That should be enough. Medyo i-level up natin yung pagkakambing natin. Lagyan natin ng salt and pepper para may lasa naman. Tapos yung ginagawa ko po sa mga leftover na veggies, kagaya ng cabbage, china-chop-chop ko siya ng maliliit, tapos ilalagay ko sa maliliit na plastic bags. However, this is not eco-friendly. Kaya ang ginawa ko, bumili ako ng mga ganitong maliliit na plastics. This is microwave oven safe, and this is made in Sweden. Nordiska Plast. So it's safe in the microwave in minus 40 degrees Celsius in the freezer, as well as in the dishwasher. So yes, makakatipid po tayo sa plastic at the same time. Pwede natin itong i-reuse, and it looks neat inside the fridge. Kaya ayan, bili na rin po kayo. Siguro pwede na akong maging online seller. So, intayin lang natin na mag-wilt itong ating spinach, and ready na tayo mag-dinner. Ang napansin ko po kasi, nung kumain ako ng puro fried foods, dun ako tinamaan ng sipon. Like fried chicken almost every day. Tapos, lahat halos pina-fry ko, kaya parang unhealthy siya. So, na-notice ko na humina yung immune system ko dahil sa pagkain ng fried foods. So, from today, let's have a shift in our diet. Palitan natin yung mga oily foods with, let's just replace that with this greens. So later, pag-usapan natin, again, kahit nandito na ako sa Europe, I will still make some topics related to Korea. Kasi dito nyo ako unang nakilala dahil sa pagkukorea ko. Ngayon na nawala ako sa Korea. But it doesn't mean that I will have nothing to say about Korea. So, yeah. Our journey continues somewhere else in the world, geographically different, but still, marami pa rin akong gustong i-share about my life in Korea before. Mabubuhay tayo ng 100 years. Ito na. Kasasabi ko lang na ayaw ko ng fried, but look, anong meron dito ngayon? Siguro mga 4-5 pieces lang muna. Tingnan nyo yung roast na binili ko for Laiti. Ito nung Valentine's Day pa to. Kaya medyo maano na yon. Tagalog doon, malustay na.
Parang taga Davao. Sana makakita ako ng Asian store dito para bumili ako ng tocino, ng longganisa. Tapos ano pa, mga fishball, kikiam, ganon. Namiss ko na ang Filipino foods. At tapos na tayo magluto. So, this is how it looks like. Medyo healthy ang ating diet for today. So, wala tayong kanin as you can see. Meron tayong broccoli na blanch, may spinach na. Binanlian ko lang din lahat yan. Pritong chicken sausage, 5 piraso. Isang banana. So before ako magsimulang kumain, ipakita ko lang po yung isang culture shock ko dito. So nung nasa grocery stores po ako, naghahanap ako ng rice. Siyempre bilang galing tayo sa Pilipinas at Korea, ang ine-expect ko, meron silang section sa grocery stores na sako-sakong bigas. Nung pagpunta ko sa Europe, nung unang encounter ko sa UK noon, nasa isang sulok lang siya ng isang grocery store. Hindi po sa taas ng shelves. Nandun sa kaibabaan. Tapos sabi ko, bakit parang hindi naman siya bigas? Tapos chinek ko yung packaging. Ganito lang siya kaliliit. So for example, this one is from Remy Smart, yung long grain rice. 400 grams. 2 pakete na. So tingnan nyo naman yung bigas dito. Ang liliit. Parang marami pa yung patuka ng manok ng tatay ko nung magsasabong pa siya. Bilang sanay tayo sa maraming bigas, pinalaki tayo ng puro kanin. Ito yung mga naging culture shock ko dito. Kaya naman, ito ang ating alternative sa bigas, ang tinapay. Tapos lalagyan ko lang nito. So ito yung itsura niya. Para siyang rye bread. And so we have our simple dinner. We have veggies, chicken sausage, banana, isang piraso. Tapos yung rye bread. Ito yung ating blueberry jam. Dahil monetize na yung ating channel, I can call myself a YouTuber. So, shout out muna tayo sa ating mga loyalists, sa mga hindi po nagsasawang manood ng mga walang kakwenta-kwenta kong ina-upload dito. Number 1 po, si at GHO784. Hello po. Kay Maria Luisa Leonardo 754. Maraming salamat po. Kay Richelda Florendo. I think she's from Baguio City. So maraming salamat po sa panonood. Sa Via Dangwa 8719. Maraming salamat po. May question about, she has a question related to my apartment. Siguro gawan ko kayo ng apartment tour kapag completely recovered na ako kasi kakagaling ko lang. So ang traditional bread nila dito is called the roots semez. It's a traditional dark bread made from rye and is considered to be the staple diet of people here in the northern part. Gusto ko lang i-point out dito sa video na ito na yung pinaghirapan ko pala sa Korea, siya yung magbibigay daan para maging successful yung pagpunta ko dito sa Europe. So, kung interested po kayong malaman yung story, please keep on watching. Ako nga pala si Robin and I'm a Filipino scientist here in Europe. I was born and raised in the Philippines and worked and studied in South Korea. Tapos nag-move na ako dito after living in Korea for 13 years. Nabanggit ko na sa previous video ko na maraming tinuro sa akin yung Korea. So, ililink ko na lang po somewhere here. Unang-una, tinuruan ako ng Korea na maging matatag, masipag, and work under pressure. So, imbis na yung pakapi-kapi ka lang sa Europe, natutunan ko yung mag-manage ng time efficiently para maging productive so I can work under pressure kahit medyo strict po yung ating kultura pagdating sa oras. Mas malaki naman yung naging impact niya sa akin. Nadala-dala ko pa rin hanggang ngayon. So in terms of technicalities, sobrang dami kong naging training sa South Korea. So hindi lang po ako nag-aral sa classroom. Nagkaroon ako ng hands-on experience sa mga technical na ginagawa ko like yung mga bioinformatics analysis, wet lab experiments, as in puro pagpapipet ng mga reagents, chemicals, and mga DNA sa laboratory. So ganito yung itsura niya. And na-mention ko na rin before,
na sa Korea, meron silang hierarchical system. So yung mas matatanda sa'yo, yung mga senior sa'yo, sila yung laging masusunod. Kahit minsan mali na, pinipilit pa rin sila yung tama. Sila yung magdo-dominate. Dahil na-survive ko yung ganitong klaseng environment, naging mas resilient and mas competitive ako. Competitive in a sense na I can handle much bigger challenges. Kasi kung kinaya ko nga yun, parang wala akong kalaban-laban. But in the end, ako pa rin yung nagtagumpay. In the sense na nakagraduate ako and nalampasan ko yun. Yung sobrang stress ko noon, napalitan ngayon ng puro kasiyahan. Kaya salamat Korea. So in terms of networking and communication, I have worked with different kinds of people in Korea. Kaya naman, ito yung naging training ground sa akin para marunong makipag-communicate across different nationalities in an international setting. Mayroon akong naging ka-work na from Vietnam, from Mongolia, from African continent like Uganda, and yung naging friends ko from Nepal, from Philippines of course, and from different parts of Africa like Uganda and Nigeria. We have from Kenya and from Egypt, meron from the UK. So, iba't ibang lahi, iba't ibang tao, lahat pinakisamahan ko. Kaya po, ayun, marami akong natutunan dahil sa mga experiences ko sa Korea. Kaya naman siya yung nag-prepare sa akin para makapag-collaborate dito sa Europe easily kasi naranasan ko ng makipag-usap sa iba't ibang klase ng tao, iba't ibang race, kultura. Kaya nung lumipat ako dito, I feel like lahat ng challenges ko, lahat ng naging hirap ko doon, it has finally paid off. Ngayon ko na i-harvest yung mga fruits of my labor. Thank you Lord kasi pinaranas mo na to sa akin before para hindi ko na siya maranasan ulit. Parang tinanggal ka ni Lord dun sa isang environment na medyo toxic pero deep inside, meron pala siyang tinuturo sa'yo. So this Korean experience gave me some competitive edge so that I can adapt quickly. Saan man mo ako ilagay, parang mabilis ako nakapag-adjust. So parang sinabi noon ng mga magulang natin na kapag may sipag at tiyaga, may nilaga. So tama po yun. Ngayon ko nare-realize na may point nga naman kapag nagtanim ka ng sipag at tiyaga, ang aanihin mo is comfort. Kung nagtanim ka ng galit, negativities, and katamaran sa buhay, anong aanihin mo? 3, 2, 1. Kayo na magbigay ng sagot. Kaya ang maia-advice ko lang, kung feeling mo nahihirapan ka na ngayon, isipin mo, pine-prepare ka ni God para sa mas magandang future. Kaya dapat magpasalamat ka kahit ano man yung hinaharap mo ngayon. I'm sure mayroon din yung katapusan. And one day, marirealize mo na, uy, tama nga. Kaya pala naranasan ko yon dahil kailangan ko siya sa next chapter of my life. And ini-equip niya ako para maging mas malakas, mas maging competitive, and mas advantageous and stronger sa mga next challenges sa buhay. Kasi gano'n naman talaga ang buhay, tuloy-tuloy lang. Mas marami kang pagbagsak, asahan mo na mas mataas yung pagbalik mo sa taas. Kasi hindi po lahat ng masasamang nangyayari is really masama para sa'yo. Meron ka talaga dapat matutunan sa mga bagay na sa naakala mo nung una ay puro kamalasan. So yan, ang final message ko, huwag kayong matakot sa mga challenges sa buhay. Para po sa mga boboto sa 2028, interested lang po akong malaman kung sino yung napupusuan nyo. Napakaaga pa para sa mga politikang ito. Siguro kung ako sa mga nakaupo ngayon, dapat pagtuunan nila yung pagsiservisyo sa taong bayan, hindi yung pangsarili lamang. Yeah, mag-iingat po kayo palagi and I will see you in my next one. Bye-bye po.